Salamat ta sa atong Ginoo. Kusog nga iyang ihatag nato everyday. Nindot kayo ang iyahang mga paggiya nato mga igsoon kung ato lang yung sundon ang iyang pulong matagamtaman nato ang kalipay sa mga promises niya nga matuman sa atong kinabuhi. Mga igsoon, there is no amount of money that we could replace the will of God. Salamat sa atuang series of lesson. We are still sa atong Wednesday series, Biblical Prosperity. Ika-42 na ni nato nga pagtuon sa Biblical Prosperity. Again, we are not talking about worldly prosperity. Kay kwarta ra gyud na mga kaigsunan. But biblical prosperity is from our spiritual to physical. Dapat nag-agigyod siya sa imong pagpangalagad ang mga panalangin nga imong madawatan sa Ginoo. Kay kung arita sa physical mag-una, biyaan yun natong ministry. Kay ang ministry, mahimo man siyang samok, hasol sa atong pagpanginabuhi. So mo na nga biyaan nato kay ngano, busy kay kuron pastor, di sa kuron musimba kay kanang overtime mi. O kwarta na gud ni. Di ba? Unya kung naas kalibutan ang imong prosperity, imong yun ang pilion ang imong trabaho kay sa simbahan giving, sa trabaho receiving. O asa magka? Worldly concept man imo. Pero pag nasabtan nimo ang prinsipyo sa Ginoo mga kaigsunan, the paradox of giving, no? Kung masabtan na nimo ang iyahang kanang pamaagi sa pagpanalangin nato, makaingon jud ka, ari nako agion sa espirituhanon. Kay ni aman diri ang atong panalangin. Imagine na nimo mga igsoon kanang usa ka kalag treasure gun tawag sa Ginoo ana. Ang matag kalag sa tao treasure. Sa diha makakuha kag treasure, pailisan dayon nimo sa Ginoo kay baw kag pilay value sa usa ka kalag. Pila ibalik sa Ginoo nimo? Pila ibalik? Ikay bahala. No, gitawag yun na ko nag-blank check yun. Ug sa tawhanon pa mga igsoon, gitagaan ka og blank check, pirmado na daan, ikay bahala, pilay mo isuwat diha. Pangayo bisan unsa kay ihatag sa akong amahan nimo. Kanindot ana, nakadala kag prutas nga magpabilin. So, mora na atong trabaho. So inako kung magkalisod ang Kristohanon kung musunod ta mga kaigsunan. So, ang atong isgutan karon mga igsoon, ang title ani is Trust and Obedience Lead to Prosperity. Trust and obedience lead to prosperity. Diri ta mosangit kasagaran sa pagsalig. Minus man ang atong pagsalig sa Ginoo, and that is why our obedience nagkakomplikado. So mubasa ta sa Bible, ang ato lang tumanon, kanarang sibo sa atong gusto, kanang makaya ra nato, kanang biyan na gani sa ato ang understanding, dili nata. Unya ang kabubuton sa Ginoo, diha man nato makita beyond our understanding. Mabitaw na ang gikinahanglan nimo pagtuog yun, without faith, you cannot do the will of God. Because the will of God is hard to understand sa atong human brain. Nakasabot ta igsoon? Lisod kaayo sabton ang kanang kabubuton sa Ginoo kay kanang dili gyud uyon ang atong unod mga igsoon. Di gyud ta mo agree sa kabubuton sa Ginoo. And that is why klaro kayo ang giingon sa Bible para ang mga Kristohanon makatuman sa kabubuton sa Ginoo. Makakat-on og pagsalig sa Ginoo, gitagaan jud tag balaang espiritu. Are you listening? Unsa gani trabaho sa balaang espiritu sa atong kinabuhi? Unsay unahon niyang buhat sa ato? Gawas sa pagkatapusan naman na nga ipasundayag ta dito sa langit. Unsa may iyang buhaton samtang naa pa diri? Tudloan ta. Tudloan ta. Kugihan ba ta mo basa? Kugihan ba ta mo tuon?
Mutambong bata sa personal tutorial sa Balang Espiritu. Schedule niya mga kaigsuonan. Gitagaan ta si Ginoo panahon early in the morning. You need to meet with God. Every day, you need to renew your spirit by reading the Word of God. And it will increase your faith, mga igsoon. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. The more your faith increase, diha ka makadraw og trust. Mulig-on ang imong pagsalig sa Ginoo. Sa diyang mulig-on ang imong pagsalig sa Ginoo, mga kaigsuonan, bisan pagpakit-on kag daghang problema diha, you will obey the voice of God. Mao na giingon diha mga kaigsuonan, lisod kaayo, imaginon ba kung matinuod ba ni sa Kristohanong kinabuhi, kung ikaw na lang usa nagbarog para sa kamatuoran, mo barog ka pa ba? Lisod ang pag-obey kung kuwang ang imong trust. Lisod ang pag-trust kung wa kay pagtuo. Faith is what we need, mga igsoon. So, unsa may panalangin, nga asa man ta ihatod, unsa man ang panalangin maabta nato, no, regarding prosperity, mga kaigsuonan. Number 1, tulo ka butang atong isgutan tonight. Number 1, foundation of prosperity. Importante. Foundation of prosperity. Without foundation, anything that doesn't have a foundation, lig-on, dili. Amo na mga Kristohanon, makadawat mga kaigsuonan, pero dili lig-on ang ilang madawatan, ngano man, mawagtang man. Dili magamit para sa pagpalambo sa buluhaton sa Ginoo, mawa man mga igsoon. Makaguba pa. Nakabantay ta mga igsoon, nakadawat ka og mga kanang gikan sa kalibutan, dili gyud iyas Ginoo ba? Gikan sa kalibutan, mora siya og bribery para nimo, para di na ka magunaw nagpangalagad. O am ko nangalagad nganong daghan kog kwarta lagi. No. So it's a bribery. No, worldly kuan na siya, worldly prosperity na siya. Kay ang ato laging prosperity ipaagi lagi sa Ginoo sa iya laging buluhaton. Serve God first so that He will bless you. So genuine prosperity begins with complete trust in the Lord. When trusting fully, God provides divine guidance and straightens path. Importante kayo na, masabta na to. Musugod na gay tagsalig sa Ginoo, mga igsoon, ang i-provide sa Ginoo opportunity. Ang i-provide sa Ginoo nindot nga dalan, subayon lang na nimo mga kaigsunan, sundon lang na nimo. Nganong sure man, because God will show you the way. Kabantay mo sa giingon sa Book of Psalms. Giandam sa Ginoo ang atong lakwan. And according sa pagsulti sa Ginoo, the reason why we have the Holy Spirit, not only to teach us, but also to guide us. Giyahan ta, pahinumduman ta sa iyang gitudlo nato. So kung wala tanan, wala. Zero, mga igsoon. Wala kay foundation. So ang imong tinuod nga prosperity magsugod na diha kung kumplito ang imong pagsalig sa Ginoo. Proverbs chapter 3, 5 to 6. Sa Gingos Bible, trust in the Lord. Ginagmay ba? Unsa may gingon sa Ginoo ang requirement mga kaigsunan? Trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. Kaning atong kaugalingong panabot mga kaigsunan, mao ni kasagaran ibangga nato sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung tinuod jud kang nagsalig sa Ginoo, whatever knowledge you have, no? Kanang imong kinaadman nga naangkon nimo sa kalibutan, imo gyud nang ilabay gyud na nimo. Ngano man, because the Lord says so. Kinumdo mo sa nahitabo kang Elijah. Klaro kayong instruction sa Ginoo niya, Elijah, wa naman, ugan naman ang brook of Cherith. So, I want you to go sa kanang Saripat and nag-prepare kog widow woman to sustain you. Mao gyud na instruction sa Ginoo. Klaro kayong instruction sa Ginoo. Mao na pag-adto niya sa Saripat, naa magyud siya nakita nga widow woman gyud nangahoy. Klaro kayo. Ang Ginoo nagpromise nga ang kana nga widow woman musustain niya. Pero unsay ingon sa babae mga igsoon, sa dihang nangayo na siya cake, ang nangayo na siya og kanang bread.
Ingon ang kanang widow woman, kay bao yung Ginoo nga, wa jud ko'y cake diri. Na ako'y handful of meal, mao nang nangahoy ko, kay para lutuon amo ni, unya mangaon mi sa akong anak, unya mamatay na mi. Ha? Kato ni bangga to siya sa gisulti sa Ginoo that there is a widow woman nga mo sustain niya. Kalisod ana sabto nimo mga kaigsuonan. Pero tanawa ang level sa trust ni Elijah sa Ginoo. Tanawa ang level sa iyang trust. It pushed him to obey God without hesitation. O siya gingon sa babae, ang maubaw, sige, buhatan na ang imong giplano, o niya, paunaha kong kaon. Ingong last na ni ba? Di ba, paunaha kong kaon. Kay niingon ang Ginoo, tanawa ra God, wa man, it is not God really, word for word, nagisulti sa iya, but it is the result of his trust sa gingon sa Ginoo nga mo sustain ang katong babae. So kung sabto nimo ba nga unsaon ang pag-sustain kung kana lang handful of meal, so i-bless gyud ni sa Ginoo. Dito niya gidraw mga igsoon ang iyang faith. So iyang gingnan ang babae. Ingon ang Ginoo nga way masayang ang imong pagkaon, mudaghan na mo sustain na nimo during the drought. Ang kanang cruise of oil dili ma-waste. Magsigi siya og hatag nimog oil. So pagkadungog sa widow woman, gituman niya si Elijah. Diara kapait nato. Inig kadungog nato sa pulong sa Ginoo. Di ta mo tuman. Mumak pa. No, nagilom-hilom dayon. Mo man tinuod. Grabe sa ta. Grabe sa nis pastor eh. Wa man ni logic si pastor. Ang Biblia mga igsoon, di ni logic. Factual ni. Kung unsay gisulti sa Ginoo mahitabo. So ang sugyot sa Ginoo diri, saligi ang Ginoo with all thine heart. Og ayaw pagsalig sa imong kaugalingong panabot. Unsa pay giingon niya sa verse number 6, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Sa tanan nimong pamaagi, sa tanan nimong buhaton sa imong kinabuhi, acknowledge him. O gi-acknowledge man nato ang Ginoo sa atong gustong buhaton? O, diretso-diretso ra ta. Unya inig kasukarap na nato, unya manawag din tayo Ginoo, Lord, tabangi ko Lord. Paangos na ko Lord, napangos na ko, nabukol na ko Lord. No, sakit na kay kinabuhi Lord. O kung isunod pa lang ka sa instruction sa Ginoo nga saligi siya, mataglakang nimo isalig sa Ginoo, ang imong mga pamaagi, imong i-acknowledge ngadto sa Ginoo, iya kang tuliron. Di ba? Naatay gusto sa atong kinabuhi, gi-acknowledge na to sa Ginoo. Miyon na Ginoo, hiwi na, ato na tuliron. Ayaw na. Kani o. Pero wa man nimo gi-acknowledge, perting hiwi Imo palang gi-submit sa Ginoo mga kaigsunan, di iya uta kang gi-koreksyonan. O tungod kay nagsalig magka sa Ginoo, klaro kayong madungog nimo ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. And that is why as you walk with the Lord in this world, pareha sa mga naa sa Bible mga kaigsunan, si Noah, walk with God, no? Si Enoch, walk with God. Unsa nitabo silang kinabuhi? Perti ka bless. Si Elisha, double portion sa kang Elijah, walk with God. Si Abraham, nilakaw ba siya with the Lord? David, Samson, even Solomon, walang napadayon. No? Wala napadayon kay nasubraan iyang wisdom. Muna, atong makita mga igsoon, as long as you walk with the Lord, muna isaad sa Ginoo ni Solomon, wa man niya nakip, wa man siya nakapadayon og lakaw uban sa Ginoo. Mo na naputol ang iyahang reign mga igsoon, imbes patasan to sa Ginoo,
na shorten. Okay, na shorten man, awa na. Guba ang iyang kinabuhi, ang iyang kingship, mga igsoon, wala ni taas. No? So, foundation of prosperity begins with your trust in the Lord. So, how is your trust? Kumusta inyong pagsalig? Kumusta inyong pagsalig sa Ginoo? Kung iya ka sultihan, mga kaigsunan, iya mo nag-apiki man sa akong panabot, imo bang tumanon? Tumanon nimo o dili? Word of God and word of man. Kaysa may mo tumanon. Sa tinuod lang ba? Sa tinuod lang. Ngunit gisulti sa Ginoo, nya naman kay sultan po diha. Mas dako og value ang iyang word nimo. Di ba imo sundon? Mo na maguba imo kinabuhi, mga igsoon. You lose the foundation. Because the foundation of genuine prosperity ang pagsalig nimo sa Ginoo. Number 2, treasuring God's standards. Dapat mao na imuhang kuan gyud kanang mapuslanon kanang dako og value ba? Ang kanig yung plano sa Ginoo, ang kani iya standard, kani iyahang kanang kaugalingong sukod ba? Dili ta magbuot-buot, mga igsoon, nga maghimo tag atong kaugalingong standard sa church. Standard sa pagsimba, standard sa pagpangalagad, standard sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, standard sa pag-soul winning, no? Na klaro kayo ang isugo sa Ginoo, you make disciples. Pag-discipleship mo, ang imong sharean, dili na nimo ilabay o pasagdal na nimo ikahuman, kinahanglan imo gyud na siyang matutuon kay mora na nimo og anak. Ang anak bisag naminyo na, imo gihapon tan-awon. Imo gihapon susihon. Imo gihapon bisitahon. Og hangtod sa hangtod, anak gyud na nimo. Kana imo gi-disciple sama na imo ng anak. Tayo pa kasabot ha? Muna ako gibalik-balik na itong ingon diri, mga igsoon, lig-on kayo ang design sa Ginoo sa church because every Christian should have a disciple. Unya katong ilang gi-disciple mo, disciple pod. So unsa man niya pag-disciple, na disciple man siya, it is not hard for him. Pero kung kanang mga Kristohanon nga nadala sa church, hinakot na nimo, mga igsoon, para niya lisura po dihakot oy. Walay lig-on. Pero kung ang matag usa na ay nag-atiman, samtang nag-atiman ay nag-atiman niya. Dilig-on kayo, mo na standard sa Ginoo. Pero sa gibuhat sa mga Kristohanon karon, basta butangan na tulig tao. Simbahan na ni, na mga tao. Mga iso na gitawag na simbahan, kana bitong magbubuhat. Because the church has a mission, and that mission is the Great Commission. Dili basta-basta nga buluhaton, mga kaigsuonan. So kinsa man ka nga napuno sa simbahan, are you willing to do the Great Commission? So if you are saying, I am willing to do the Great Commission, there is a standard. You need to follow the standard of the Lord. So kana mo na imong i-treasure, mga igsoon. Prosperity is hindered when one relies on worldly wisdom. Spiritual prosperity brings life and vitality, both physically and emotionally. So asa man nimo agion? Ari sa worldly or ari sa spiritual? Worldly wisdom or spiritual? Mo nakita mo gipapili, mga igsoon. Pag ari ka sa worldly wisdom, mag-agad yun na siya. Mura ba og mapungulan ka ba? Mapungulan ka kung unsa may imong giistudyuhan, unsa man na imong gieskwilahan, murag diha ra pud na imong kinabuhi. So kung doktor ka, di jud ka pwede dito sa engineering kay mag-unsa man kay pang-injeksyon na nimong kahoy. Injeksyon na nimong mga simento. Mura ka og makuan ba? Makural ka ba? Because the wisdom of this world is limited. Pero kung ari ka sa spiritual wisdom, mga igsoon, bisag asa ka ibutang, mga kaigsunan, mapuslan ka. Nakabantay mo, mga apostoles, though wala na naghatag ang Ginoo og power to heal.
Pero our prayers still can heal. Mo man sugo sa Ginoo, if there is somebody sick among you, call the elders of the church and pray. Di ba, dili pasabot nga faith healer ang mga pastor. Pero, makaampo ta. Kung gibunalan na sa Ginoo, di atong hangyoon ng Ginoo nga kanang makasabot na unta ni siya. No, kaya na may masakit tungod kay gibunalan. Napoy masakit tungod kay ang nakasawa, nagamping sa iyang lawas. Okay, sa may di masakit anang di matug. Di ba? Di matug, tapulan kay matug. Namagi mga tao, tapulan kay matug. Kaya mura mga kanang ang katug, murag sayang man oy ato ikatug ning oras oy. Pero wata kay bao, our body needs to sleep. Pero dili nato maatiman ba mo na mga sakit gyud ta mga kaigsunan, pero pwede na tuhang yoon ang Ginoo. No, kaya kanang sakit gyud nga kanang tinuyuan gyud nimo imong sala ba nga madlungon jud kay ka, backslider kay ka, wa jud kay pangalagad sa Ginoo, unya kanang nagpasakit ka sa lawas sa Ginoo mga kaigsunan, which is the church. Amo bunalan jud ka sa Ginoo, nya kana ato dayong kanang iampo sa Ginoo, Lord ayuhan ni si kuan. Mura taog kanang naunsa ka? Ako nang gipitol unya imong ipahunong akong pagpitol niya. Oh. So atong pagmasabtan natong standard sa Ginoo mga kaigsunan, makasabot ta unsa may panghitabo sa atong kinabuhi. No? Kung gitandog sa Ginoo atong physical, kung gitandog sa Ginoo atong emotion, we should understand ngano man natabo man ni. Unsa may akong problema? Oh, maybe ang imo nagisubay dili na standard sa Ginoo. Dapat na agyo tay kuan ani sa standard sa Ginoo. Unsa may standard sa Ginoo mga kaigsunan? 7 to 8. 7 to 8. Naamatay pagka-bright, no? Ingon sa verse number 7. Be not wise in thine own eyes. Be not wise in thine own eyes. Klaruhan na, underline na, kolorin na mga kaigsunan. Unsa may angay, fear the Lord and depart from evil. Kanang imong kaugalingong unahuna mga igsoon, logical na. Kanang imong kaugalingong unahuna, nagbase na sa imuhang kanang gusto, sa imong kasing-kasing, which is deceitful above all. Wa kay laing gisunod, kundi unsay gusto nimo. No? Dili gud siya maayo ba? Dili siya nindot nga kanabitong atong ipasa ngadto sa uban kay at kani lagi gisugo sa Ginoo discipleship. Unya nagbase ka sa imuhang kaugalingong understanding. Nagbase ka sa imong kaugalingong panabot sa buluhaton. Wala nimo gikuha ang kasing-kasing sa Ginoo gyud ug unsay gusto niya para sa iyang buluhaton para maoy imong i-apply, imong ipasa ngadto sa imong gidisciple mga kaigsunan. So nagkuan ka kung dili ang kabubuton sa Ginoo, kung dili ang standard sa Ginoo imong gipasa, ikaw mo'y nag-create og kanabitawng og sa pagtukod pa og building, ikay nag-cause diha nga mahimong weak ang gitukod. Kay substandard ka. Whether you like it or not, mga igsoon, kung atong itudlo sa atong mga gipang-disciple, dili base sa kabubuton sa Ginoo, dili base sa kasing-kasing sa Ginoo, substandard na imong gidisciple. Nya, imagine na, sa diyang siya na po imong disciple, unsa man na iyang produkto. Dapan, kasabot ha? Ayaw anang imong kaugalingon nga nakita. Ang imong nakita diha sa Ginoo dapat maunay imong ipasa. Be not wise in thine own eyes, mga igsoon, but fear the Lord and depart from evil. Ngano man unsa may nindot ani nga resulta? Verse 8, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Ato na ning gisgutan unsay symbol, unsay gi-symbolize aning navel mga igsoon. It is the connection of life. Sa dihang ang bata naa pa sa sud sa taguangkan, naa nag-connect, nagkuha diha sa pusod mga igsoon ang bata para makasurvive siya sud sa tiyan. Kita dagko na ta.
pasipa din na imong pusod, tanaw na to unsay may tabo. Ala, lugit-lugita na. Paslak-paslaki na diha og bisag unsa. Tanaw na to unsay may tabo. Pagkana na mo'y ma-infected, gamay na lang panahon nimo. Grabe kay na, diretso ko na, suod na sa imuhang kuan gyud, internal organs. Mo na delikado kay ng pusod mga igsoon. Mo na ang tambag sa mga doktor ay gyud pataka og limpyo-limpyo ang imuhang pusod. Sag unsa lang nga chemicals ang imuhang ipahidiha kay mo absorb na. No, importante gud mao na siya ang kanabitong inigawa sa bata, umbilical cord. Asa na nag-connect? Asa nag-connect? Pusod. O, nakuha ninyo sa kaimportante ng pusod, mga igsoon? Now, ang promise sa Ginoo, lifeline man na, supply, mga igsoon, healthy. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Healthy ka, the whole body, plus ang imong bones, nindot og marrow. O, sa may pasabot na pag imong bones, nindot og marrow, ikabangga na ni Manny Pacquiao ng imuhang kinumo diha. Mao man ingon nila nga nganong si Manny Pacquiao grabe kay left hook. Tungod kay ang iya kunong bukog diri tibuok, amo tinuod ba kana? Diba, usually kuan man na kanang naman ay buak, no, duha man na kabuok. Oh, ang iya kunong left, ambot lang kung tinuod man na. Sa ako ra lang nadunggan. Sulit daw tibuok ba? Wala lisod kay balion. Pero sa masugot sa dili, ang mopalig-on sa bukog, marrow. Mao na siya ang bantayan nimo pag mao na nay ma-unhealthy mga kaigsunan. So ang imong bukog dili na siya lig-on, di na siya ka-supply og kanang bag-o nga blood. Labi na wa jud kay donate og dugo. So dili na siya kahatag nimo og kanang new blood. No? Mao na nga dili lig-on ang imong pagbarog, plus di pa gyud healthy ang imuhang kinatibuk-an lawas. Unsa man na klase nga kuana nga kinabuhi na sikli. Amo na may tabo sa atong Kristohanong kinabuhi kung wala ta nagsalig sa Ginoo. So imagine lang nimo mga kaigsunan, unsa ka importante ning isalig nato sa Ginoo. Mahadlok ta dapat sa Ginoo, saligan nato siya, di ta magpatakag kanang salig sa atong kaugalingon nga mga nakita mga igsoon. Usay kita gud unsay makita nato, mo man din ato tuhuan. Nga luwas ta pinagis pagtuo, pero di aram problema nang ginabuhi ta according sa atong makita. By sight ta. Mao na bisag unsa og tudlo sa pastor diri, mga lagad ta sa Ginoo, mo ni atong buhaton, wa pa makay nakita, di ka mosunod. Kaya pa nakasabot mo, di mo mosunod kay kinahanglan man naa kay makita. Uy, by sight lagi ka, di ba? By faith man ta dapat. Because if you have faith, it is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa dihang mga lagad kasi Ginoo, you don't need to see the provision. You just need to see the mission. Sa dihang nakita nimo ang mission, that's the time that God will bless you because you need it already. Pero kung ngayon ka, provide sa ko, Lord. Wag gyud duda, mga lagad jud ko nimo. O di man imo mabalihon. Imo mang usbon ang standard. Ipanaminaw ta mga kaigsunan. So mao na nga kita nasangit ta sa worldly concept lang gyapon. Nagsigit tag paningkamot para sa worldly treasure. O niya ta na sayop. Mao na nga pag worldly treasure na siya, daghan kay complicated ana, di ka kauli sa tithes kay hapdos, di ka ka-offering kay hapdos, dili ka ka-support og mission kay ngiga nila no. Kuwang gani among gikaon. Unya kuan ka, magsipok imong utok, magtan-aw ka sa mga missionary, nindot kay gipagkaon ya kanang na post pagyod. Nangaon dito sa kuan kanang
restaurant, unya, yun ka nga kami, wag yun may kakaog restaurant, di na ko support mission, oy. Magsipok imong utok. O nga man, tungod kay ikaw man, gikan man na nimo, di man gikan sa Ginoo. Kung gikan pa na sa Ginoo, ang imong obligasyon is to support. Ang obligasyon nato imong suportaran is to be a good steward sa panalangin nga nadawat nila. Lailahi mong tulubagon. O ilatong usik-usikan, bulalan sila sa Ginoo. Pero ikaw, negative imong utok, di appeal ka. Pa, nagkasabot tayo igsoon. O kung magunigod, bracket maguni. Ang bando sa Ginoo sa church, support. Ang bando sa Ginoo sa katong supportaran, be a good steward of that blessing. Ingon ana man na. So dili na to pwede butan. Parehan ninyo. Niuli mo sa tithes. Inyo lang responsibility. Pero, mag-imo na yung bantayan. Unsa ka ni pastor ay tanaw ko no unsa isud-an ni pastor. Kung magbuot magkag-unsay isud-an nga para kaon magyon ang tithes. Ano na minghoy man mo. Hadugay na ko sig tithes pastor, wa man ko kaapil og kaon. O di pangalagan si Ginoo, ari po yung simbahan. Kaya gingon si Ginoo para na ipagkaon sa akong balay. Dili sa imong balay. Kay ang gibalik sa Ginoo nimo, grabe nga panalangin, wala na goy kay kabutangan. So kung atong iliteral mga igsoon, nga sa dihang niuli ka sa imong tithes, gibubuan ka sa Ginoo panalangin, nga wa nay kabutangan sa imong balay ba? Wa nay kabutangan sa ato pa. Pag abli nimo sa ref, nag-awas-awas na, hindi na masuod, kaawas na, wa nay kabutangan. Ang imong bugasan puno. O di ba kung nahimo na sa Ginoo sa widow in Sarifat, nga nag-awas mga igsoon, kana pang imuhang panudlan na tungod kaya nag-uli ka sa tithes. Pero ang problema lagi kay ma-question gyud nato kay ang standard nato di man iya sa Ginoo. Iya man sa tao mga kaigsuonan. So mo na sa sunod nato nga hisgutan, wa na minghoy na ta minghoy. At anawa, di ba ta magminghoy ani number 3. Tithing with sincerity. Tithing with sincerity. True prosperity is not just accumulation, but honoring God with our tithes and first fruit. Kaning Proverbs chapter 3 verses 9 and 10 mga kaigsunan, ang ato ra gyud kanunay makit-an ani is the first fruit. Nakabantay mo kasagaran first fruit ma-organize gutan ana. Pero kung atong sabton mga igsoon sa verse number 9, atong unahon ng verse number 9, honor the Lord with thy substance, kama. How can we honor God with our substance? O sa may pasabot na ng substance. Na substance ba na ninyo? O sa may pasabot na ng substance. O kung sa'y naan nimo, o kung sa'y gi-provide sa Ginoo nimo. Honor the Lord. So how can we honor God with our substance? By acknowledging Him as the owner. By returning your tithes to the Lord. That's how to honor God. And you should be sincere by returning your tithes. No? You should be sincere sa imong pag-uli sa tithes ngadto sa Ginoo. Dili kay napugos ka ba? Uy, ingon biya ang Ginoo, not of necessity. Not grudgingly. Dili ka lang naobligara ka. Dapat sincerely, willingly. Mauna ang Macedonian church, gi-bless sa Ginoo because they are willing of themselves. Very clear mga kaigsuonan. So, ang imong pag-tithes, kaning pag-uli nimo, pag-uli sa tungod sa substance nga imong nadawat, imong gi-honor ang Ginoo sa imong substance, and with the first fruit of all thine increase. That is another returning. O sincere ba ta nga ni uli? Nakasuway na mo nga nanguha mo gamit unya giuli ninyo pero dili mo sinserong nanguli.
Ikaw pa suko. Kita, gi-provide na we don't own anything in this world. Tanan iyan ni sa Ginoo. So diyan ang kasabutan mga kaigsuonan. God will provide us everything that we need, but we need to return something, a portion. Para lang ma-remember nato na kani dili ni kung wala ang Ginoo dili ni mahitabo. Para lang ma-remember nato ba na ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan. Mao man ay reason nganong naay tithes and first fruit. Para mahinumduman nato kinsa gyud tag-iya aning tanan. Kung imo nang subayon sa Old Testament, mao ginay pasabot mga igsoon. Mo na ipauli sa Ginoo ngadto sa balay kun diin gi-establish niya iyang name. Asa man na karong panahon na sa church diin gitawag gyud nga iyang lawas mga igsoon. So, matod pa sa uban, dili na gipadayon ang tithes. Wa jud ko kita sa Bible nga gihunong pud na siya. Gihunong pa na siya. Kung gihunong na siya, unsa may gipuli sa Ginoo para maoy mahimong sustinan sa mga man of God, sa pamilya sa man of God, sa tanan nga nangalagad sa Ginoo nga naa diha nang ginabuhi sa simbahan, unsa may i-sustain nila? Nga ang gobyerno gani malversation of fund, kaso maganina, dili pwede nga ang mission support ipalit og bangus, ipalit og kanang unsa diha pampano para makaon sa pastor. Dili man na para iya. Para man na sa mission. So bisan pag gutom na kayo kanang kwarta sa mission gyud na padung. Para gyud na sa mga lain mga pastor nga nanginahanglan local and kanang international. Di ba? O karon sa atong offering naamana para mana sa mga materials, para mana sa pagpanindot, pag-beautify sa simbahan. O dili sana siya pwede kanon. Kung ato lang kanon, o kanon natong kahoy, kanang bato, simento, kanang mga appliances, naamang guna siya padulngan na ang Ginoo mismo, naghimo siya o kanang destination ba? So ang tithes, pagkaon. Are you listening? Bito na sa Old Testament, niingon na yun, pahununga sa silang hatag, kaya wala na, perti na naghana. Nindutag mo na, may tabo, simbahan ka ron. Pero, sabaan pa na yung Kristohanon, ay kay makalimot man sa iyang obligasyon. Makalimot man ta. We are not sincere sa atong returning. So kung di ka sincere sa imong returning, that is robbery according to what the Bible says. O wag ina siya nausab mga kaigsuonan, it is in Malakay, o niya unsay sunod nga sa Malakay? Matthew, niya nausab dayong unahuna sa Ginoo. Nga iyan ang gitangtang, niya iyang strikto kay siya sa Malakay. Di ba? Iyang gitawag nga mga tulisan ang dili mo uli sa tithes. Unya pagkahuman, iyang gikasab-an diri mga tulisan mo. Unya pag-abot na sa New Testament, wa na tithes. Nya unsa man na atong Ginoo, bangag na siya. Nga dili ka keep sa iyang word. Ang Ginoo mga kaigsunan, kung unsa na gisulti, mauna na. Kung naa magani siya usbon, iya nang i-amend sa iyang pulong rasad. Makita na nato na igipang-usab. Nakasabot ha? 10 Commandments. Giusab wala? Giun sa pag-usab. Gihimo na lang pila? Duha. Kung tanawa, di naay amendments. Pero ang mga tao, tuwag hapon sa 10 Commandments para maluwas. Tuan na ta sa gugmas Ginoo sangit grace na ron. O kana nga grace, ingon sa Bible, and you ought to lay down your lives for your brethren. Love your neighbor as yourself. Sama sa gibuhat sa Ginoo nga nahigugmas siya nimo. Mao na lang na law, mga igsoon. Hindi pa ginato na mahimo. Gipasayon na sa Ginoo, grasya na gyud. Disgrasya gyapon. Kaya nga naman, we hate more than we love. Di ba? Mas makakita gyapon tag mga taya sa mga tao kaysa kanindot
sa gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Atay pa nakasabot ta sa atong pangbuhat-buhat sa buluhaton sa Ginoo. O iya ba ning standard ang atong gisunod? O sincere ba ta sa atong pagbuhat sa iyang mga sugo? O kani particular mga kaigsunan, pag-uli man ni sa verse number 9. Nag-honor ba ka sa imuhang tithing? Nag-honor ba ka sa imong first fruit? Sama sa gibuhat sa mga anak, honor your father and your mother. Gihunong ba na sa Ginoo? Wala, kay makita man nato sa Ephesians mga igsoon, makita nato sa Colossians. Nga naa man gihapon na ang pagrespeto nimo sa imong ginikanan. Karong last Sunday of this month, may atong paghinumdom sa mga inahan. Unsa na may giandam nimo? Unsa naman nga mga bulatik? Kay ikaw man nimo bulatik, ikaw pa'y mangayo sa imong mama. Paitan ninyo ay. Kamu mo'y dapat mo prepare anak para sa imong inahan. Hinumdumi ninyo ha, hinumdumi. Dili sa kanunay panahon na anak sila. Pero kanang mga inahan gyud ninyo nga mao gyud nag-utong ninyo mga kaigsunan, di ba na lalim. Tay pa namin no. Ang mando sa Ginoo honor man, honor. Obey your parents. Klaro ka nang gisulti sa Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord. That is how to honor your parents. Karon, ang gisulti diri is honor God. So, para ma-honor nimo ang Ginoo, mo-tithes ka naman lang according to what the Bible says. Mo first fruit ka naman lang according to what the Bible says. Not according to what you see, not according to what you hear from others. According to what the Bible says, gyud ta. Kasayang baning what the Bible says. Makita gyud nato diha tanawa na what the Bible says. Mo na atong gibarugan, nagsalig ta diri sa pulong sa Ginoo. We teach only what the Bible says. So we follow only what the Bible says. So we can only honor God upon following Him. Upon following His Word. Diha ta maka-honor niya. Pero kung dili ka nato ni i-honor, di nato sundon, ang iyang gisulti, bisag pila pa na imong gihatag, di nimo ma-bribe ang Ginoo sa amount. Inumdumihan, na siya giingon sa widow's mite, o sa katong rich man's offering. Asa man siya nahimaya? Sa widow's mite. Sa ato pa, ang Ginoo, wala siya nagtanaw sa amount. Nagtanaw siya sa imong sincerity. Nagtanaw siya sa tinuod, mga kaigsuonan, nga maog yun na tinuod ang imong offering. Maog yun na ang tinuod nga imong giuli. Kaya na ay specific nga amount nga gibutang ang Ginoo. Sa tithes, pila? 10th of your income. Ang first fruit, pila? Mo na ikawan kaayo ka ng bugnoonon kaayo sa mga Kristohanon. Pero again, sa ako pang giingon ninyo, kung eskwela ni mga kaigsuonan, kung pasar lang ka pirmi sa quiz, what yung kay problema sa final exam? Nakasabot na? Pero kanang sige kag kahagbong sa quizzes, kay adto ra ka mamawi sa final exam, maglabad imong ulo, asa man ani mo kuhaong tubag diha. Amo ra sana weekly mag-tithes ta. Quiz. Ginagmay. Every time maka-receive ka, separate ang 10th, imo gyud i-separate. Sa bisan unsa nga klase nga receiving nimo, ang 10th imo gyud ipadaplin. Kaya nga naman quiz na, quiz. So, kung panalitan pasado ka sa quiz mga kaigsunan, it will be God that will bless you sa imuhang final exam, which is the first fruit. Kaya that is once a year. Nya, ang gipangayo sa Ginoo, dili man ang whole year income nimo. Ang 1 month raman sa imo ang whole year.
Okay sa may mo provide na, siya ra gyapon. Pero kung sige kag panulis kada buwan, sige kag panulis kada semana kung sinimana ka, unsa o makas Ginoo pag abot sa final exam, di ba? Di kanya panalanginan. Kaya ang katong mga tao nga nakatuman sincerely sa ilang pag-uli, nabibugti ang Ginoo. Naliman ka kung sa'y bugti sa Ginoo, mga kaigsunan. Tanawa, verse number 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kadakong blessing, ana. Ang tithes, God will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. O muna'y ato ang linya, muna'y health sa atong navel. Ang atong pusod, ngadto sa gingarian sa Ginoo, mga kaigsunan, maunay source sa atong resources. So kung tinuod ta nag-uli, tinuod sincere ta, healthy ang atong navel, healthy atong marrow. Nakasabot ta, mga igsoon. Muna ipasabot sa Ginoo, muna gasunod na siya ang kanang 7 and 8 o 9 and 10. Muna ipasabot diha. So healthy ang atong panginabuhi. Healthy ang atong resources. Naliman ka ana. Tanawa ha, atong i-explain nigbalik, so shall thy barns be filled with plenty. Dili ka ma-high blood ani, pero plenty ka og panalangin. Ang imong barn, mga igsoon, panudlanan. No? Plenty, and thy presses shall burst out with new wine. It's like a blood. Ngang imong bones, healthy ang marrow, supply og new blood. Diri, ang imong presses will burst out with new wine. Ang imong resources, mga igsoon. You can have another brand new business, new. Anang tuiga, gipun-an na sa Ginoo resources. That's how God blesses His people. Yung tanawa sa inyo pong panginabuhi. Perti na karaana na imong panginabuhi. Perti na imong pinugaay, ana. Wag yun, lisod na kayo. Rumaorag yapon. Muna kapait aning job. Kaya kaning job, pila na kakatuig diha, 30 katuig na ka. Proud kay ka, 30 years na ko sa kong trabaho. Kumusta naman ang imong 30 years diha? Unsa na may kung panlitan, diha na kataman, unsa na may mabili nimo sa imong anak? Sa imong 30 years. Anisay lang. Nagkapait ninyo, kaya di man mo angkon. Anaman niya ko yung pensyon. Pila naman pensyon? Pila na may pensyon madawat? Wag yung pensyon, mga igsoon, nga makalingaw in the future. Di ba? Kanang bitog insurance, kanang imong bayaran karon, nga makadawat ka o 500,000, makadawat ka 1 million after pila ka years. Igabot na ng panahon na, gamay naman na. Pero ang panalangin sa Ginoo, madawatan nimo karon, ang imong generation maka-enjoy pa. That is God's promise. Mao na kung sincere lang yun ta, mutuman sa iyang gisugo nato, mga igsoon, mao ni mahitabo nato. Verse 10 is ours. Giving in obedience leads to abundance beyond expectation. Kung atong giving out of obedience. Pero kung atong giving out of hatang lanta kay sabak ganis pastor. Nasa nang pastor ako naibaw ano kan atong pastor na ambot na nang anak niya. Na pait negosyante mo ganagot. Inyo pa pasanginlan ang pagka-negosyante. Gitudlo nato Bible, wala ta nagimuhimo og atong kaugalingon diri nga pagtudlo. Nakita ninyo? Pasalamat mo nga gitudloan mo asa nato madro ang atong prosperity. Ayaw jud og katintal sa kalibutan kay kanang kalibutan temporal. Bribery na. Malangkat ra ka ana sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Once nalangkat ka, mga kaigsuonan, lipay na kay nyawa nimo. So iya man kang gibribe, nalangkat na ka, wala ka nangalagad, biyaan na kaniya. Mo na nagkalisod-lisod na ka. So unsay buhaton nimo? Balik na pugkas Ginoo.
O di na kakabalik sa imong simbahan gyud kay mauwaw magkam ngita na sa kaglaing simbahan adto sa kapabadlong. Eban kasabot na. Pero kung tinuod gyud ta nagsunod sa Ginoo mga kaigsuonan, ang atong kanang panalangin is beyond expectation. Kung nadawat nimo ang imong panalangin out of your obedience. So ang imong giving, imo yung gisubay nga kana bitaw careful kay ka nga nagkat-on unsa may gusto sa Ginoo, unsa ay paunsa man niya. O mao gyud imong gibuhat yun, nahimaya ang Ginoo. Di ba? So nahimaya ang Ginoo niyan, nalipay pa jud ka, unsa may tawag nato ana? Delight. Delight. So sa may saad sa Ginoo about anang delight mga igsoon. Delight thyself also in the Lord. Unsa may tabo? And He shall give thee the desires of thine heart. Beyond expectation. Desire naman ta ni nako. Karon naana sa akong mga kamot. Mo ni tamis kini kinabuhi sa mga Kristiyanon kay diyo makakita magutag maka-desire ta ba? Uy, Lord, indotag na ako ingon ana. Naka-desire na ka. Unya, delight thyself also in the Lord. Sa sunod pakli sa imong kinabuhi, uy, tuan na. Diha na biya mi nagsugod ni Eunice. Nagsugod biya ko baklay kay baw biya mo. Nagsugod jud ko baklay. Ako rin yung desire makamotor lang jud ko Lord. Kana may magpahuap na kog motor panagsa. Pero gihatag sa Ginoo nako motikab. Anindot na kayo. No, na delight nako akong self ngadto sa Ginoo. Nalipay man kong nangalagad ko god. Nya mangalagad ta malipay man na siya according to what the Bible says. Unya i-make sure lang gyud nga nalipay sad ka. Kay kung nangalagad ka pero wa ka nalipay, perti nimong bagot-butan, perti nimo ka kuan ka ako raman permi diri mangalagad wa may lain diri oy. O wa ka na delight, wa ka ka-delight sa imong self kay wa man ka nalipay. Nalipay na unta tong Ginoo kay nangalagad ka. Pero naguol man ka, gikapoy man ka, nagbagot-bot man ka, nangaway man ka. Wa ka ka-delight. So imong desire cancel. No. Kaya gi-make sure lang gyud nga nalipay ba. Nag-enjoy kaayo. Wala never jud ka makaingon nga di na ko mangalagad mo hunong na ko pangalagad sa Ginoo. Wag gyud ingon ana mga igsoon kay ngano man nalipay man ka. O karon, nalipay ka nangalagad, i-make sure nga imong gituman according to what the Bible says gyud. So pag na-timing na nimo mga igsoon, i-provide gyud na sa Ginoo. No. Mga desire gyud na sa sige na kong drive sa multicab, ganahan mo jud ko crosswind gyud. Ganahan baka kita kay crosswind mura siya musiga ba niko. Lord, nya ang akong permi istoryan si Eunice naman siya nga. Ngayon lang tayo sa Ginoo. No. Pagka sunod pakli sa kinabuhi, crosswind na akong gidrivean. Multicab ray second hand, sunod mga brand new na tanan. Unya sunod na mong gidesire kay kani magbalhin-balhin ba, maghakot og mga bangko, maghakot og mga kuan nitutag na i-pick up uy. Ya sige mig balin-balin ang mga refrigerator lisod kayo di masud di man pwede higdaon. Hindi ta di na-pick up sa ministry no. Desire lang ta, desire kada kita na kog nabara mayon ko Lord. Kita na sa ko Lord. Nya pirmi ra ba paagyon sa mong tungod. Nadugay, nag-drive na kog nabara. Baka kon mag-Ginoo. Delight thyself also in the Lord and He shall give thee the desires of thine heart. Brand new na itong nabara. Sunod, Montero na sad. Brand new lang gihapon. O karon, ang bag-o, Ranger na. Kanang brand new na. Puro sa na, mga desire, mga kaigsunan. Okay, ang nabara, nahawa naman sa among mga kamot. Unya, nindot ni ganyan na kay pick up. Uy, kay kana laging kakot-takot lagi. So, naka-desire na po kami ni Eunice nga, mag-pick up na sad o gitagaan na sad migbalik sa Ginoo. Ingon na ba? Wag kay labat sa ulo mga kaigsunan. Dili man sayon. Dili sayon, wag ito na kinahanglan pagtuo.
Pero kung mutuon ang gyud ka sa Ginoo, i-allow niya ba mahitabo ba? Tayo pa nakasabot na? O karon unsa may desire niyo sa inyo kasing-kasing? Di ba gisibo ra ninyo inyong desire kung unsay afford ninyo? Oh. Bago lang may nagpailis og brake pad ana, nakagasto kog 24, hapit 25,000 brake pad ra. Nya mag-desire pa mo ana. Di ba na atong problema, iya man nas Ginoo. Mo provide gani siya mga kaigsunan, mohatag gyud na siya og magasto nato para maatiman nato ang sakyanan. O nakuha ninyo unsa ang Ginoo mo panalangin? Nindot kay siya mo panalangin igsoon pero sige tag paminaw sa mga tawo kulbaan ta kay kasagaran isulti sa mga tawo hadlokon man ka. Sunod kay ka pangita panginabuhi sila kag pangalagan gyud ko man makulban mo kaldero. Inga naman ang buhaton sa yawa, hadlukon ka ba? Diba? So, imo kasing-kasing, bahala lang makulob na ako tanang kaldero. Basta di lang yung kumuhulong, ani ako commitment sa Ginoo na diri akong kalipay. Kung saan na makakaon ka niya, magulaanon ka. Pero make sure lang nga malipayon ka, sincere ka sa paghatag nimo sa imong kinabuhi sa Ginoo. So, kung nahatag na nimo imong kinabuhi sa Ginoo sincerely, musunod na mga igsoon, makauli jud ka sa imong tithe sincerely, makauli ko sa imong first fruit sincerely, maka-express ka sa imong gugma pinagi sa imong paghatag sa offering sincerely mga kaigsoonan. So, doon ra kaayong panalangin nimo. Di ba? Unya bisag kinsa pa mo discourage nimo, imo na sila ipadaplin. Wa magud nimo na experience ang Ginoo God. Mabita na mga igsoon akong baruganan, makaapil magpundok-pundok pero matandog gani akong commitment sa Ginoo, biyaan gyud ta ka. Biyaan ta ka. Bisag si Eunice kay bawo gyud na siya. You against God, I will choose God. Ngam ako ra usa mga alagad. Siya sad parehas may og commitment. Nagtuo mo nga ako ray willing mubiya sa akong pamilya kung maunay magharas sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Niyon siya, ako sad. Pareha min duha. Mao na siguruhon na mo nga naami diha sa buluhaton sa Ginoo, nindot kay kinabuhi mga igsoon. Tayo pa nagkasabot mo. Pero kung mas dakog value ang atong biological nato nga relationship more than sa atong relationship sa Ginoo, saan mo nimo pag-claim ani? Diba? Muna ako, di ko magpanuko mga igsoon. Di ta magkuyog kay kano man. Matandog man ang akong commitment sa Ginoo. So my commitment to the Lord stands. Kung magkabangga ta, na naman ko Ginoo na mo ko itagianing akong kinabuhi. Mo na nga dili ko mo padayon ana kay nabangga naman pero as long as gi-allow si Ginoo magamit na nato para sa akong commitment dili matandog ba? Padayon. Ana ra gud ka simple ang kinabuhi mga igsoon. Choose God over anything in this world. Mo na gitawag og sincero gyud ka. Di ba? O kamo. Kung sincero mo sa inyong gipakaslan, na magyud mo agi diha nga kanang malingla ka ba? Di ba? Daghan kayo mga nalingla, gibiyaan nila ilang pamilya. Ang gikuyugan nila, ang katong nalingla sila. Unsa na hitabo? Nanindot bang kinabuhi? Pero nalingla ka sa imong kinabuhi, nahigmata ka mga kaigsunan, ayaw you need to know asa man kagibutang sa Ginoo. Balik jud kas kabubuton sa Ginoo. Tay panakasabot ta igsoon. Ing ana na kinabuhi bisag sa simbahan. Ing ana gina kabubuton sa Ginoo, ana ka diha ka. Unsay gisugo sa Ginoo nimo, mao nay buhata. Naamay mga litag gibutang ang yawa diha along the way mga kaigsunan, malitag ka, ask the Lord's help mga kaigsunan. Nawa na ko Lord sa imong kabubuton, rescue me. Ibalik ko sa imong kabubuton, ibalik jud ka sa Ginoo. Kay naa diha atong kalipay. Amen. Again, trust and obedience lead to prosperity.
Trust and obedience, mga kaigsunan. Without trust, without obedience, wala gyud. Wala gyud mahitabo. So, ang pagsalig nimo, imuha ng check up na nimo pirmi. O saan nimo pag-check up sa imong pagsalig sa Ginoo? Na? O saan nimo pag-check up? Agi gog libaong god. Tanawag kinsa imong sampiton, tao ba o Ginoo ba? Tanawag makaagi kag problema kinsa man dayon imuhang masud sa imong utok. Basig si Juan ang imong masud sa utok dayon. No? Nanay muka-muka ron. Muka-muka. Sa pana? One hand. Tala. Basig adto day ka diretso ba? Diba kung adto kas Ginoo, mga kaigsunan? His ways is not always money. He can work in a very impossible way, twisting the heart of the king for you. Nakasabot mo? Pero the moment nga ikaw na mismo ang mo say no to the Lord, kay murata og kanang bitong nangigi, murag ato nang giigi atong kaugalingon sa Ginoo ba? Ako magbuot. Murag kag ikay na nagbuot sa imong kaugalingon. Diha sa ang Ginoo mo pakita nimo mga igsoon nga giprotect ka unta niya. Ang problema kay ikaw may niingon na sa Ginoo no, mo na nga nawa na ang favor. Gi-erase sa Ginoo ang favor. So nibalik ka sa imong you're on your own. Sa may ganahan, sapnayon ta sa Ginoo. No, mo bitaw paghawa na nato sa Katoliko, di naman kita nagsapnay sa Ginoo. Kita na may gisapnay sa Ginoo. Sa una nga Katoliko pa ta, kita sigsapnay in taon sa Ginoo. Sunog ang Ginoo unaha. May gani lipay kay ko. Bahala na masunog ang tanan, ayo lang ni akong Ginoo. Di ba dapat ang Ginoo nimo mimuluwas nimo? Anong lipay kay ka naluwas nimo imong Ginoo? Ikaw mo'y savior sa imong Ginoo. Mabito na kasagaran makita na to. Unya ko ana, legend na to nga Santo Niño kay nakasurvive sa sunog. Ang ilang iro, ilang gawa nagasunog na. Bahala na basta naluwas gini akong Santo Niño. Ang ilang mga kantagan tanan hurot. Nindot kayo ang Ginoo. Wag yun na. Dapat naghuwat ka nga ikay giluwas na imong Ginoo. Experience gina nako mga igsoon. Kay bawo naman mo sa netabo ana. Experience gina nako. Sunog mga igsoon, sunog. Trust. Amen. The Lord knows how to protect His own people. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the blessing that you have given to us tonight. Salamat kay Lord sa imuha nga mga saad nga kung ikaw lang gyud ang among pilion sa among kinabuhi. Naa ka kanunay nga mosapnay namo. Salamat Lord nga nahunong na ang among pagsapnay sa mga mini nga mga Dios nga mo'y gisaligan namo before sa among kinabuhi. Apan karon Lord, ikaw na ang nagsapnay namo. Salamat kay Lord sa imuha nga mga pag-amping sa among kinabuhi. Ug tuguti Lord, whatever the Bible says to us, help us Lord to believe in it and to make it our life, the final decision of our life. Salamat kay Lord sa invitation tonight. I pray that you will bless your people to kneel down before you, O God. I pray nga whatever lesson that you have given to them, help them, O God, nga muluhod sila sa atubangan karon sincerely. Maybe naay na nabadlungan nimo tonight, naay angay nga i-surrender tonight. I pray, dear God, that you will give them courage to do it. And I pray, dear God, that those who have a hard time to trust you,
to follow you. Please help them, Lord, to be courageous enough to believe in everything that you say and to follow you all the way, O God. Salamat kay Lord, and let this invitation give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Now, this is your time.